So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito. Okay. Ngayon, may mga lumalabas ngayon na picture. Ito ang nag-post nito, si First Lady Lisa Marcos. Ito. Galing na nga natin to. Yan, ito. So, ito na-post niya ito. Kanina lang to na-post kanina madaling araw. So, happy Sunday everyone. So, kahapon. Okay. So, ito mga ka-Streetwise, no, kompleto po ang buong pamilya. Okay? So, andyan din po si Irene Marcos, di ba? Andyan din po yung mga anak ni Amy. Pati mga asawa. Si PBBM nandyan din po. Okay. So, alam nyo nakakapagtaka dito. Di ba? Bakit wala si Amy? Di ba? Nagrereklamo si Amy Marcos na matagal na raw silang hindi nag-uusap ng kapatid niya. Na nag-uusap lang daw po sila at tuwing meron daw pong gathering. Ito, family day ito. Bakit wala ka dyan? Di ba? Bakit wala ka dyan? So, kung talagang concern ka na gusto mo makausap yung kapatid mo, malabo namang hindi ka invited. Tingnan ninyo mga kababayan yung mga anak ni Amy nandyan. Di ba? Hindi ka man lang tinawagan na, ay ma'am, Mami Babalina, meron kaming gathering, baka gusto mong lumuwas. Punta ka dito sa kung nasan man kami. Eh, ang problema kay Amy, inuna mo pa si Duterte. Inuna mo pa yung pag-aresto kay Duterte na wala naman kaming may pakialam. Hindi nga, for example, ganito kasi pamilya sila eh. Natural sa ating pamilya yan eh. Na kapag may gathering, i-invite natin yung kamag-anak natin. Especially kung nanay mo pa. Di ba? Tapos maglireklamo ka, hindi ko nga nakakausap yung kapatid ko eh. Ito na nga yung pagkakataon para magkausap kayo. So ngayon mga kababayan, babalikan natin yung picture na yan kasi nandito po si First Lady Lisa Marcos. Alam niyo mga ka-Streetwise, ang tanga-tanga-tanga po talaga ng mga DDS. Kasi hanggang ngayon mga kababayan, naniniwala pa rin po sila dun po sa binalita ni pangalan nito, ni Maharlika, na si First Lady Lisa Marcos daw po ay nahuli sa Los Angeles. Hanggang ngayon. Actually sa Facebook ko may mga nagko-comment pa na ay Takeru, content mo nga na si Lisa Marcos, si Lisa Tanas, nasa Los Angeles pa hanggang ngayon, hindi pa makauwi. Mga kababayan, may mga picture, may mga video na pong lumalabas na si First Lady Lisa Marcos nasa Pilipinas na matagal na. March 12 pa lang. Ngayon, ang mga bobong mga DDS, ang lagi nila palusot, edited. Di ba? Photoshop. Bobo men. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. Wala na po talagang pakialam sa tama at mali itong mga bobong mga DDS. Wala na po talaga silang pakialam kung tama o totoo o mali yung sinasabi ng mga DDS vlogger para sa kanila. Kasi nga po, ang paniniwala nila, di ba? Papakinggan po nila yan, mali man o totoo, basta importante, marinig nila ang mga bagay na gusto nilang marinig. Tama, di ba? Ayan ang gusto po ng mga DDS. Marinig lang po nila yung mga bagay na gusto nilang marinig kahit na po na nakakatanga na. Tanga-tanga nga eh. So ito picture to kanina na pinost nga po ni First Lady Lisa Marcos. March 21 pa nga ito eh. Tapos ito yung huli. Ito yung 2 days ago yung Love for All. Turnover of 4 mobile laboratory clinics and the water station to the Department of Social Welfare and Development. Nandyan din siya. So ngayon mga kababayan, nakita ko kasi ngayon itong mga bobong mga DDS na alam na nga po nilang suwag na sila dito sa paniniwala nilang nahuli nga po si First Lady Lisa Marcos sa Los Angeles. So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, nilalait na lang po nila si First Lady Lisa Marcos. Di ba? Nakita niyo yung nakita niyo yung format ng ginagawa nila, di ba? Kung meron mang salot sa Pilipinas, mga ka-Streetwise, ito pong mga DDS po na to. Sila po yung mga salot ng Pilipinas ngayon. So ngayon mga kababayan, kung babalikan ngayon natin itong picture po na to ni FL Lisa Marcos, na siya mismo nag-post. So ulitin ko lang, 'di ba? Andiyan yung mga asawa, 'di ba? Total wala namang asawa si Lisa Marcos. Si Amy, 'di ba? Hiwalay na sila, 'di ba? O so andiyan yung mga asawa, 'di ba? Andiyan yung mga pamangkin, 'di ba? Wala si Amy. Kasi nga po, busy po si Amy Marcos para, tawag nito,
para po protektahan si Digong. And by the way, ito pa pala. Ano yan, twin? Kambal. Bobo talaga, no? Kambal ni Lisa Kambal ni Lisa Marcos. Tama ba yan? So ngayon, para matapos itong issue po na to, okay, tapusin na natin yan na. May post dito na si First Lady Lisa Marcos po ay namigay po ng sa isang event. Okay? And actually, may video pa nga ito. Itong video po na to galing po ito kay Pebbles. Buti pa kasi Pebbles may kwenta, hindi tulad ng iba dyan. Hindi tulad ng ibang nang away kay Pebbles, no? Pabigat pa ngayon. Siya pa yung dahilan ko bakit nakakahati-hati yung mga vlogger. Ito yung post ni Pebbles. Na meron talagang video na ito video na to, ha? Baka mamaya, di pa kayo maniwala dito. Oh. Ito video na to. Uy, ano ba to? Ay magbukas. Oh, yan, oh. The Honorable Shari. Di ba ito, itong video na to 5 days ago ito. Wala na talaga, game over na to. Kung meron pa rin naniniwala na si Lisa Marcos nga po ay nahuli sa Los Angeles, tanga-tanga na po kayo. Sobrang bobo po kayo. Ang tanga-tanga ninyo. Kayo ang pinakatangang tao sa balat ng lupa. Di ba may video na, may nakakita na sa kanya dito sa Pilipinas, may mga pictures pa, pero hanggang ngayon, kung naniniwala pa rin kayo na nahuli si Lisa Marcos sa Los Angeles, tanga-tanga nyo na. So ngayon, mga kababayan ito, oh. So, ngayon, ito, nabalita ito kahapon, di ba? O, Senadora Marcos inamin na matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang kapatid na si PBBM. O, binabalita ito kahapon. So, bakit hindi sila nag-uusap? Alam niyo sino may problema dito? Di ba? Sa tingin niyo, sino may problema dito kung bakit hindi sila nag-uusap? Magkapamilya kayo. Sino dapat mag-adjust dito? Di ba, alam naman po natin mga kababayan na si Presidente Bongbong Marcos, abala po yan. Busy po yan. Presidente po ng Pilipinas yan. So yung oras po niyan para sa taong bayan. Tapos ikaw, Amy Marcos, ngayon, recess kayo ngayon, di ba? Pahinga ngayon yung Senado ngayon. So imbis na gumawa ka ng paraan para makausap yung kapatid mo, ang ginawa mo, nag-aksaya ka pa ng oras para gumawa ng hearing, na napakawalang kwentang hearing, di ba? Para protektahan si Digong. Sino dapat mag-adjust? Ikaw ang recess ngayon. Ikaw ang nakapahinga ngayon. Magrereklamo ka, hindi kami nag-uusap. So, anong gusto mo? Mag-adjust yung kapatid mong presidente para sa'yo? Ikaw nga yung recess ngayon? Ikaw yung nakapahinga ngayon? Oh, and by the way, ang point dito ulitin ko lang mga kababayan na ulitin ko lang ha. Meron silang family gathering nung isang araw, nung Sunday. At andun po yung mga anak nga po ni Amy Marcos. Malabong hindi ka in-invite. Mga anak mo nandun. 'Di ba napakasama naman ng mga anak mo pag sinabi na na wag nga natin invite si Mommy. Malamang in-invite ka kasi, una kasi, 'di ba? O, pwede kang tawagan, o Mommy. O, saka na muna yan si Digong. O, 'di ba nagrereklamo ka sa media kasi mini-media mo pa eh. Gusto mo pang malaman sa buong Pilipinas eh kung anong relasyon meron kayong ngayon eh na hindi ka nag-uusap eh. Oh, so pwede naman kayong 'di ba? Malabo namang hindi ka kinausap ng anak mo na Mami. O si Tito Bongbong nandito. Oh, baka pwede mo namang wag mo munang asikasuhin yang Duterte na yan. Punta ka muna dito, usap kayo. Oh, malabang hindi ka in-invite. In-invite ka, ayaw mo lang. Tama, di ba? Oh, ayan eh. Yan ang problema sa iyo eh. Oh, ngayon, ang sabi niya dito, inamin ni Senadora Amy Marcos na matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Ayon kay Amy, may pagkakataon lamang silang magkapatid na makapag-usap sa public gatherings. O sa public gatherings, for example, may birthday, sa alyansa, napaka-limited ng oras doon. O, di ba? Naman. O, ngunit pagsisiwalat dito na may mga tao man noon na nakapaligid sa Pangulo ang umaharang upang
sila ay hindi makapag-usap. Naniniwala kayo dito, mga kababayan? Di ba? Ginagawa mong tanga yung kapatid mo. Naniniwala kayo dito? Sabi ni Amy Marcos, may mga tao na gumagawa ng paraan para hindi sila makapag-usap, silang dalawa. Magkapamilya kayo. Magkapamilya kayo. Di ba? Oh, yan ang sabi ko sa inyo eh. Pati ikaw, Amy Marcos, nahahawak ka na kay Digong, kay Digong eh. Si Digong, mga kababayan, tanim intriga. Nahahawa na rin po siya kay Amy. Ay, nahawa na rin po si Amy. Wala po naman yun, kapamilya kayo. May haharang? Para di kayo makapag-uusap? Labo naman nun. Oh. So, sabi dito, nilinaw din ng senadora na wala siyang sama ng loob sa Pangulong Marcos matapos na hindi nito banggitin ang kanyang pangalan sa Alyansa Rally sa Cavite. Alam naman natin yun, di ba, na hindi na binanggit si Amy Marcos, di ba? So, sabi niya pa dito, sa ABS-CBN News naman, will Senator Amy Marcos attend future campaign rallies of the admin state? Amy says she's focusing on the Senate hearing into former President Rodrigo Duterte's arrest. Palagay ko, naalangan ako, nagbibisi-bisihan ako sa ang hirap mag-aral ng international law. So dito, mga kababayan, nagdeklara na nga po si Amy Marcos na hindi na siya pupunta. Di ba? Sabi ni Senator Amy Marcos, Takero, usap tayo mamaya. Sa Sogo, pwede rin. Sa Sogo na lang tayo mag-usap. Sa Sogo, okay yan, sa Sogo. So ito sabi ni Amy. Bibisi-bisihan ako. Mahirap mag-aral ng international law. Hindi naman natin masyadong kabisado. Yung ICC, yung Interpol, yung mga issues ng RA 9851, yung expatriation law, yung iba't ibang batas. Kaya nag-aaral rin kami kasi bago din para sa atin lahat ito. Iba kasi yung sistema nila. At ang pinakamahalaga, wag natin. So nagbibisi-bisihan lang pala siya. Okay. Bisi-bisihan lang pala. Isuko ang ating soberanya sa anumang malaki o makapangyarihang husgado. Ang importante... Actually, ang point ko dito, ano bang hindi maintindihan ni Amy Marcos dito? Ano ba hindi niya maintindihan? Na sinuko daw natin yung soberanya natin sa ibang bansa? Naniniwala ba kayo doon na sinuko natin yung soberanya natin? Ang sinuko lang po natin si Duterte. Hindi po yung buong bansa. Ayan ang problema sa iyo, Amy Nagkanda ka ng hearing pero nakapag-conclude ka na. Nakapag-decide ka na. Saan ka nakakita ng ganon? Hindi, kayo dyan na 1,800 na nanonood ngayon. Naniniwala ba kayo doon na sinasabi ni Amy Marcos na sinuko natin yung bansa, ang Pilipinas, sa ICC? Parang hindi naman Ang sinuko natin si Digong. So, pati ikaw, Amy Marcos, kung nagkakalat ka na ng fake news dapat siya ipatawag sa TRICOM. Dapat kay Amy po ipatawag sa TRICOM kasi siya mismo nagkakalat po ng maling impormasyon na sinuko daw po natin ang ating soberenya sa ibang bansa. Diba? Ang sinuko lang po natin si Digong. Hindi naman po ang buong bansa si Duterte. Diba? Si Duterte ba buong Pilipinas? Di ba hindi? 25% nga lang sila So, bullshit nito, men. Ang bullshit nito. So, kayo mga kababayan, so kayo po, nung masasabi nyo nga po dito, sa hindi po pag-attend po sa mga family gatherings po ni Amy Marcos. So, kayo, sa tingin nyo naman siguro, sinasadya niya ito. O baka hindi. O, kayo na po bahala umusga. Di ba? Sinasadya niya ba ito o hindi? O talagang busy lang daw po talaga siya. Fake news na si Super Baba, di ba? So, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay, palike, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, mga kababayan, next topic po tayo.